Minsan ba sa buhay niyo, naitanong niyo na rin kung bakit kayo ipinanganak sa mundo? May mga ganong realizations o ganong question na ba kayo sa inyong mga sarili? Naku, ang inyong lingkod na si Mama Mia, meron na po. Charot. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa life ko. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa hatid kong kakaibang kwento sa inyo for today's video. And yes, wala tayong live on-cam video for today dahil alam niyo na, marami tayong ginagawa pero isiningit pa rin na talaga natin ang pagbabasa, syempre, pag-i-edit para sa inyong lahat. Pero bago ang lahat ng yan, ayun, Facebook page po ng Shop in Style. Ito ang itsura. Paki-follow and syempre mag-order na rin kayo dyan kung meron kayong magustuhan, lalo pat hanggang August pa po. Dito sa Pilipinas si Ma'am Rose Puno Perez, ibig sabihin mas madali nyo matatanggap kapag ngayon kayo o-order dahil on hand niya yung mga produkto. At syempre, dito lang sa Philippines, kaya mas madali, 'di ba? Di na mag-aantay ng cargo. Anyways, ayoko na rin na pag-antayin pa kayo ng matagal na matagal. Sisimulan na natin ang ating kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi lahat ng taong nakakulong ay masama at hindi rin lahat ng mga malaya ay inosente. Dear Mama Mia, hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig sa bangkay. Pakiramdam ko tumigil ang oras kasabay ng pagkalagot ng hininga niya. Nanginginig ang kanang kamay ko habang mahigpit kong hawak yung baril. Mainit pa ang bakal nito, pero mas mainit ang dugong dahan-dahang kumakalat sa sementadong kalsada. Humahalo iyon sa tubig ulan. Unti-unti, parang ayaw nang magmadali ng kamatayan. Anak, mahina niyang sambit. Yun ang uling salitang narinig ko mula sa kanya. Pagkatapos nun, tuluyan nang nanlabo ang mga mata niya. Hindi na siya kumilos, hindi na rin siya huminga. Patay na siya, Mama Mia. At mukhang ako ang pumatay sa kanya. Napaatras ako habang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko sinasadya. Paulit-ulit kong bulong sa sarili ko. Pero kahit ilang ulit kong sabihin yun, hindi na siya babangon. Hindi na mababawi ang nangyari. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naisip kong sana ako na lang ang nakahiga sa kalsadang yun. Dahil sa isang putok, natapos ang buhay ng isang taong hindi ko man lang kilala. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula na akong makarinig ng mga sigawan. May nabaril! May nabaril! Tumawag kayo ng ambulansya! Naku, patay na yata! May babaeng umiiyak. May batang sumisigaw. May mga taong nagsimula ng mag-video gamit ang kanilang mga cellphones. At ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Parang unti-unting lumiliit ang paligid. Humihigpit ang paghinga ko. Pakiramdam ko, ako lang ang tao sa buong mundo. Hanggang sa, takbo! Sigaw yun ng lalaking nakasuot ng itim na jacket. Si Rex, kaibigan ko. O mas tamang sabihin, ang taong nagdala sa akin sa mundong hindi ko dapat pinasok. Takbo na! Ano ka ba, Leo? Takbo na! Parang dun lang ako nagising. Napalingon ako sa bangkay. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Hindi ko na nilingon pa. Pero habang papalayo ako, Mama Mia,
Pakiramdam ko, may matang nakatingin pa rin sa likod ko. Makalipas ang halos 30 minuto, nakarating kami sa isang abandonadong bodega sa kabilang barangay. Hinahabol pa ako ng hininga ko. Hindi ako makapagsalita. Tahimik lang akong nakaupo sa malamig na sahig habang nakatitig sa mga kamay kong pakiramdam ko ay punong-puno ng dugo. Pinunasan ko yun, Mama Mia. Pero kahit ilang beses kong kuskusin iyon sa pantalon ko, pakiramdam ko nandun pa rin yung dugo na para bang ayaw mawala. Kalma lang, sabi ni Rex habang nagsisindi ng sigarilyo. Di mo naman sinasadya yun, di ba? Aksidente lang yun. Hindi ako sumagot. Leo, aksidente lang yun. Ulit niya. Anong aksidente? Halos pasigaw kong sabi. Patay na yung tao, Rex. Napabuntong hininga siya. Kung hindi mo siya binaril, nako, ikaw ang papatay nun. Tingin mo ba hindi ko alam yun, Rex? Leo, kumalma ka nga. Lumaban ka lang naman eh. Lumaban? Kailangan ba talagang mamatay siya kapag lumaban ako? Mama Mia, napatawa si Rex. Pero hindi yun tawa ng masaya. Tawa yun ng taong unti-unti ring nawawasak katulad ko. Hindi man lang siya lumaban, Rex. Sabi ko. Natahimik si Rex. Doon ko naramdamang may mali. Malaking mali. Rex, hindi ba sabi mo, armadong tao siya? Hindi agad sumagot si Rex, Mama Mia. Iniiwas niya ang tingin niya sa tingin ko. Rex, sino ba talaga ang taong yun? Mahina kong tanong. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Hindi ko rin kilala. Ano? Hindi mo kilala? Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Hindi eh. Pero pinapunta mo ako ron. Paano hindi mo siya kilala? Akala ko kasi siya yung kukuha ng pera. Akala mo? Hindi ka sigurado? Akala mo lang ang lahat? Halos mawalan ako ng balanse, Mama Mia. Unti-unting nagsimulang tumulo ang luha ko. Rex, may napatay akong tao dahil lang dyan sa akala mo. Sigaw ko. Hindi nagsalita si Rex. Tahimik lang siya. At ang katahimikang yun, mas masakit pa kesa sa anumang paliwanag. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming walang imikan. Hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya. Ilang segundo lang ang itinagal ng kanilang usapan nung taong nasa kabilang linya. Pagkababa niya ng tawag ay namutla si Rex. Ano? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. May problema. Naku, hindi pa ba sapat yung nangyari kanina? Umiling siya. Yung lalaking nabaril mo, Leo. Pwede ba, Rex? Huwag mo nang ipaalala. Inuusig na nga ako ng konsensya ko. Hindi siyang target. Parang may humampas sa ulo ko noon. Anong hindi siya ang target? Maling tao siya. Maling tao ang nabaril mo, Leo. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay gumuho ang buong mundo ko. Hindi ako kriminal. Akala ko yung binaril ko yung kriminal. Pero hindi pala. Hindi kriminal, hindi hold-upper. Hindi din siya armado. At hindi siya yung target.
Isa lang siyang inosenteng tao na nasa maling lugar sa maling pagkakataon. Isang taong nagkataon lang na nasa maling lugar at sa maling oras. Napaupo ako. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Hindi ako humihikbi. Tahimik lang ang pag-agos ng luha ko habang paulit-ulit kong naiisip ang huling salitang narinig ko mula sa taong yon. Anak. Bakit yun ang huli niyang sinabi? May anak ba siyang naghihintay sa kanya? May asawa kaya siyang umaasa sa pag-uwi niya? May nanay din kaya siyang naghihintay katulad ng mama ko? Si mama. Bigla akong naalala ang mukha niya. Tuwing aalis ako ng bahay, lagi niyang sinasabi, "Mag-ingat ka, Leo." Hindi niya alam na ang anak na pinalaki niyang may takot sa Diyos ay isa ng mamamatay tao. Lumabas ako ng bodega nang hindi nagpapaalam. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta naglakad lang ako. Umuulan pa rin na para bang nakikiramay ang langit sa akin. Hanggang sa makarating ako sa tulay kung saan madalas akong tumambay nung bata pa ako. Doon ako naupo at doon ko unang inamin sa sarili ko na natapos na talaga ang dati kong buhay. Mula sa gabing yun, hindi na ako si Leo na nangangarap lamang na magkaroon ng simpleng trabaho. Hindi na ako yung anak na ipinagmamalaki ng mama ko. Hindi na ako yung binatang naniniwalang may pag-asa pa ang bawat tao sa mundo. Isa na lang akong lalaking may pasan na kasalanang hindi na mabubura ng panahon. At ang mas masakit, hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit pakiramdam ko yung taong yun ay may koneksyon sa buhay ko. 3 araw akong hindi umuuwi ng bahay. 3 araw na rin akong hindi halos nakakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, isang mukha lang ang paulit-ulit kong nakikita. Yung lalaking nakahandusay sa gitna ng kalsada. Hindi ang dugo ang malinaw sa alaala ko, kundi ang mga mata niya. Yung mga matang hindi ko maintindihan kung bakit wala akong nakitang paninisi o galit. Na para bang malungkot lang. Parang may gusto pa siyang sabihin bago siya mawalan ng hininga. At sa bawat paggising ko, iisang tanong lang ang bumubungad sa isip ko. Sino ba talaga siya? Bakit hindi siya mawala-wala sa isip ko? Totoo bang dala lang yun ng aking konsensya? Mama Mia, nung hindi ako umuwi, ay nakatira muna ako sa lumang apartment ni Rex sa kabilang bayan. Halos walang gamit doon. Isang kutsyon, isang bentilador at sirang mesa, at isang maliit na bintanang tanaw ang eskinita. Hindi ako halos lumalabas. Kapag may dumaraan na motorsiklo ay napapabangon ako. Kapag may humintong sasakyan, pakiramdam ko mga pulis na yon. Kapag may kumakatok sa pinto, halos tumitigil pati ang tibok ng puso ko. Ganito pala ang pakiramdam ng taong may tinatakasan. Hindi ka lang tumatakbo sa batas, tumatakbo ka na rin sa sarili mong konsensya. Bandang 9:00 ng umaga dumating si Rex. May dala siyang pagkain. Hindi ko man lang ginalaw. Kung hindi ka kakain, Leo, mamamatay ka rin. Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong nakatitig sa sahig. Leo, ano? Baka kailangan na nating umalis dito. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Dun sa pinangyarihan ng krimen, may CCTV. Hindi malinaw ang mukha mo. Pero kung sino yung nakakakilala sa'yo, alam na ikaw yun. Sabi may nakakita raw sa insidenteng yun. Ano? Sino daw nakakita? Hindi pa ako sigurado eh. Anong sabi ng mga pulis?
kinakabahan kong tanong. Tinitignan pa daw nila lahat ng anggulo. Rex, hindi ako pwedeng mahuli. Hindi pwede. Tahimik lang si Rex, Mama Mia. Napansin kong pagod na rin ang mukha niya. Pero iba ang pagod niya. Pagod ng taong sanay na sa ganung kalakaran. At ako, baguhan pa lang. At unti-unti na akong kinakain ng matinding takot ko. Kinagabihan, hindi ko na kinaya. Lumabas ako. Hindi para tumakas, kundi para malaman ang totoo. Nagsuot ako ng sombrero at face mask. Naglakad ako hanggang sa lugar kung saan nangyari yung insidente. May mga kandila pa rin. May mga mangilan-ngilang bulaklak. May larawan. Tahimik akong nakatayo sa kabilang kalsada. Hindi ako makalapit hanggang sa may narinig akong umiiyak. Isang batang babae. Siguro nasa 11 o 12 taong gulang pa lamang siya. Yakap-yakap niya yung litrato ng lalaking involved sa insidente. Papa, sabi mo uuwi ka. Bakit hindi ka na umuwi? Parang may matalim na kutsilyo yung unti-unting tumatarak sa dibdib ko. Kasunod noon ay lumapit sa kanya ang isang babae. Payat, mukhang puyat, namumugto ang mga mata at tahimik niyang niyakap yung bata. Wala na si Papa. Sabay silang umiyak, Mama Mia. Hindi ko na malayang tumutulo na rin pala ang luha ko. Gusto kong lumapit. Gusto kong sabihin ng totoo. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila pero wala akong lakas ng loob. Dahil alam kong kahit lumuhod pa ako sa harapan nila, hindi na maibabalik ang buhay ng lalaking inagaw ko. May isang matandang lalaki ang lumapit dun sa mag-ina. Alam mo, matapang na tao ang asawa mo. Hindi niya iniwan ang batang muntik ng masagasaan. Narinig kong sabi nun. Nanigas ako. Ano? Kung hindi niya itinulak ang bata, masasagasaan yung bata. Dagdag pa ng matanda. Naging bayani ang asawa mo. Hindi ko na marinig ang mga sumunod niyang sinabi. Parang umaalingaw-ngaw na lang ang salitang bayani. Mas lalo tuloy akong nakonsensya. Dahil walang bahid ng pagkakriminal yung lalaki. Isa siyang taong nagligtas pa nga ng buhay ng iba dati. Samantalang ako yung taong kumitil sa buhay niya. Napatras ako at halos mawalan ako ng balanse, Mama Mia. Hindi ko na napigilang tumakbo. Pagbalik ko sa apartment ay nadatnan ko si Rex na naghihintay at halatang aligaga. Bakit ka lumabas? Hindi ako sumagot. Sinuntok ko siya. Tumama ang kamao ko sa pisngi niya at napatumba siya. Anong ginawa mo sa akin, Rex? Sigaw ko. Sinungaling ka. Tumayo siya habang pinupunasan ng dugong lumabas sa labi niya. Leo, makinig ka nga muna. Hindi. Di ba ayon sa description mo? Siya yung lalaki. Siya yung target. Pero Rex, mali yung mga sinabi mo sa akin. Hindi kriminal, kundi bayani pa. Yung taong nadisgrasya ko. Tumahimik ka! Sigaw niya. Mas malakas yung sigaw niya kaya napigilan ako. May kung anong takot sa boses niya. Kung gusto mong mabuhay, Leo, kalimutan mo na yung nangyari. Bakit? Dahil, Leo, hindi yun simpleng aksidente. May mga taong nakatingin sa atin. Mga taong mas makapangyarihan pa sa ating akala. At kapag nalaman nila na kinu-question mo yon, kapag nalaman nilang nakukonsensya ka at nagsisisi ka, hindi niya itinuloy ang kanyang sasabihin, Mama Mia.
Pero sapat na ang tingin niya. Naunawaan ko na agad kung anong ibig niyang sabihin. May mas malaking dahilan kung bakit nangyari ang lahat. At ako? Mukhang ako lang yung isang taong ginamit para maisakatuparan ang isang plano. Kinabukasan, habang nanonood ako ng balita sa maliit na telebisyon sa isang tindahan, lumabas ang mukha nung lalaking nasa insidente. Napatay sa pamamaril ang isang guro habang iniligtas ang isang batang tatawid sa kalsada. Guro. Isa pala siyang guro. Hindi ko na napigilang mapaiyak. Naalala ko si Mama. Isa rin siyang guro noon sa daycare ng barangay. Madalas niyang sabihin sa akin noon, Leo, kapag may pagkakataon kang gumawa ng mabuti, gawin mo agad. Hindi mo alam kung yun na ang huling pagkakataon mong gumawa ng mabuti. Napahawak ako sa ulo ko. Pakiramdam ko mababaliw na ako, Mama Mia. Isa palang guro ang taong kinitlan ko ng buhay. Isang ama, isang asawa, at isang bayani para sa isang bata. Bandang 12:00 ng hating gabi, may kumatok sa pinto. 3 sunod-sunod na katok. Hindi yun si Rex. Alam kong hindi siya. Dahan-dahan akong lumapit. Wala akong marinig. Pagbukas ko ng pinto ay walang tao. Pero may nakapatong na isang brown na sobre sa isang bangko, Mama Mia. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong binuksan yun. May isang litrato sa loob. Litrato ko kasama si Mama. Kinuhanan yun nung graduation ko sa high school. Sa likod ng litrato ay may nakasulat gamit ang isang pulang tinta. Alam namin kung sino ka. Nanginginig ang mga kamay ko. May isa pang papel. Mas maliit yun, pero mas nakakatakot. Kapag nagsalita ka, hindi namin bubuhayin ang nanay mo. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Hindi na lang pala ako ang nasa panganib. Naidamay ko pala si Mama. At dun ko unang naisip, baka ang gabing nakapatay ako ng isang inosenteng tao ay ang gabi rin na pagsisimula ng mas malalim na bangungot ng buhay ko. Hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong binasa ang papel na naiwan sa harap ng pinto. Hindi ko alam kung alin ang mas nangingibabaw sa dibdib ko. Takot ba o galit? Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi talaga aksidente ang nangyaring yun. May mga taong kumikilo sa likod ng nangyari at ginagamit lang nila ako. Bandang 5:00 na ng umaga dumating si Rex. Pagkapasok niya, ibinato ko agad sa kanya yung sobre. Ano to? Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ang litrato. Pagkatapos ay napaupo siya. Akala mo ano? Akala ko, Leo, hindi ka nila gagalawin. Rex, sino ba talaga sila? Tahimik siyang yumuko. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. May utang ako, Leo. Kanino? Huwag mo nang alamin. Pinelyuhan ko siya, Mama Mia. Hindi, Rex. Hindi pwedeng hindi ko alamin dahil dyan sa utang mo, nakapatay ako. Dahil sa utang mo, nanganganib ang mama ko. Dahil sa utang mo, nawalan ng ama yung isang batang babae. Hindi siya pumalag. Hinayaan niyang talugin ko siya. Pagkatapos ay tumulo ang mga luha sa mga mata niya. Pasensya na, Leo. Akala ko talaga simpleng trabaho lang to gaya ng dati. Tahimik siyang tumingin sa bintana. Yung teacher, yung nadisgrasya mo, may taong gusto siyang mawala. Ano? Yung guro? Oo.
Bakit? May nalaman kasi siya eh. Anong nalaman? Hindi ko alam ang lahat, Leo. Sinungaling ka, Rex? Totoo, hindi ko talaga alam. Tagahatid lang ako. Wala akong kaalam-alam sa ganyan. Ang totoo niyan, niloko din nila ako eh. Hindi ako naniniwala sa'yo, Rex. Talaga? Paniwalaan mo na ang gusto mong paniwalaan, Leo. Pero hindi ko naman talaga ginustong mapahamak ka. Bigla kong naalala ang gabing yon. Sinabihan niya akong may kukunin lang kaming bag. Wala raw barilan, wala raw patayan gaya ng dati. Pero kailangan kong humawak ng baril bilang proteksyon. Kapag may lumapit daw na lalaki at bumunot ng baril, tsaka lang daw ako magpapaputok. Pero ang totoo, Mama Mia, wala namang bumunot. Parang sumigaw lang si Rex at yung isa pa naming kasamahan. Sigaw na sinasabing baka maunahan ako. Doon ako nagulat. Kaya naiputok ko yung baril. Nagkaroon ng sigawan. May taong tumakbo, may nagtulakan, may batang biglang tumawid. At sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaking sumugod para iligtas ang bata. Nabigla ako eh. Kasi sigaw ni Rex, yun daw yung lalaking target. Kaya ayun, napisil ko yung gatilyo. Isang putok, isang buhay. At habang abala ang lahat sa nangyari, nakatakas ang tunay na target. Ngayon ko lang naunawaan. Ginawa lang nila akong panakip butas. Dahil gusto nila may masisi. Habang yung totoong may pakana, malayang nakakangiti. Umalis na tayo dito. Magtago tayo, Leo. Hindi, Rex. Hahanapin ko kung sino may kagagawan nito. Leo, ano ka ba? Action star ka ba? Hindi ako titigil, Rex. Madadamay ang mama ko. Mapapatay ka nila kapag ginawa mo yan. Mamamatay rin lang naman ako, 'di ba? Sabi mo nga, delikado yung mga taong yun. Mas delikado pa sa'yo at sa boss mo. Gusto kong malaman muna kung bakit ako. Kinagabihan, palihim akong bumalik sa bahay. Hindi ako nagpakita sa mama ko. Yung mama ko na matagal ko nang iniwan. Yung mama ko na matagal nang galit na galit sa akin dahil hindi ko man lang ginawa yung mga pangarap niya. Nagsumikap ang mama kong palakihin akong mag-isa. Nagsumikap siya na pag-aralin ako. Pero anong ginawa ko? Nagbulakbol, nabarkada. Kasi nga ayokong magtrabaho. Ayokong kumilos. Tamad ako sa mga ganon. Kaya nung nakilala ko si Rex, nung binigyan niya ako ng mga maliliit na racket, taga-deliver ng kung ano-ano, tagakuha ng mga deliveries, easy money, napakabilis, walang kahirap-hirap, 2 oras lang, kikitain mo na yung kinikita ng isang normal na empleyado sa isang buwan. Ganun kabilis ang pera. Kaya nainganyo ako, Mama Mia. Iniwan ko ang mama ko. Pinabayaan ko siya. Alam kong nagalit siya sa akin. Ang sabi pa nga ng dati naming kapitbahay, muntik daw atakihin ng mama ko nung naglayas ako pagkatapos ng matindi naming pagtatalo. Araw-araw na kasi kaming nagtatalo noon ng mama ko. Hinipilit niya akong bumalik sa pag-aaral kahit ayoko. Ewan ko, Mama Mia. Teacher naman ang mama ko. Ibig sabihin, masipag siyang mag-aral noon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakuha yun. Yung pagiging masipag niya. Sa sobrang galit niya ay nasigawan at nasampal niya ako. Sobrang laki ng away namin na siyang naging dahilan kung bakit ako naglayas at kung saan-saan na lang pumupunta. May nirerentahan naman akong apartment. Pero syempre hindi ako umuwi doon matapos nga yung insidente.
Ngayon umuwi ako ng bahay. Sa likod bahay ako dumaan. Kilalang kilala ko pa rin ang bahay ng mama ko. Alam na alam ko pa rin kung saan nakatago yung mga ekstrang susi. Pagpasok ko, madilim na madilim na. Si mama ay mahimbing na natutulog. Tinignan ko siya at sinigurado ko muna siyang ligtas. Gusto ko sana siyang gisingin. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na tumakas na lang kami. Pero Mama Mia, ayoko namang mamuhay ang mama ko sa takot. Ayokong mamuhay ang mama ko na nagtatago. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko, hindi ko idadamay ang mama ko, pero hindi ko rin siya iiwanan. Nandito lang ako sa tabi niya, nagmamasid, nagbabantay. Habang nakatingin ako kay mama ay naramdaman kong bigla siyang gumalaw. Kaya mabilis pa sa 4:00 na umalis na ako sa bahay namin. Habang naglalakad ako pa uwi, sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong sinearch sa cellphone ko, Mama Mia, ang tungkol dun sa pamilya nung lalaking na aksidente ko. Nakita ko kung saan nakaratay yung kanyang mga labi. Sa hindi ko malaman na dahilan ay bigla akong bumili ng jacket sa isang ukay-ukay stall na open 24 hours. Bumili din ako ng sombrero. Pagkatapos ay pumunta ako dun sa lamay na yon. Kinabahan pa nga ako nung una dahil may nakita akong 2 mga pulis. Nasa labas lamang ako. Ilang sandali pa ay umalis na yung mga pulis na yon at sumakay sa patrol car, kaya naglakas loob akong pumasok. Doon sa loob nakita ko ulit yung babae, tsaka yung bata. Umiiyak pa rin yung bata, pati na rin yung babae, Mama Mia. Hindi ako lumapit. Nasa may kalayuan lang ako. Pagkatapos, parang may tumawag dun sa cellphone ng babae. Lumabas siya para sagutin yon. Nasa gilid lang ako ng isang malaking puno at naninigarilyo na para bang napadaan lang. Yung babae naman, Mama Mia, ay medyo malapit sa akin kaya naririnig ko yung kaniyang mga salita. Kahit hindi ko naririnig yung kaniyang kausap sa kabilang linya. Folder? Anong folder po yun, sir? Naku, wala po akong alam eh. Hindi ko rin yun nakita kahit kailan. Importante raw yun? Hindi ko po alam eh. Wala kasing sinabi sa akin si Ernesto. Wala siyang ikwinento tungkol dun. Bakit po? Ano po bang laman ng folder na yun? Sige po, sir. Hahanapin ko po kapag nakauwi ako ng bahay. Bigla akong naging interesado, Mama Mia. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na yung babae dun sa loob ng lamay. Pagkatapos, Mama Mia, ay bigla siyang umalis. Siya lang mag-isa. Sinundan ko siya. Nakita ko siya kung saan pupunta. Isang bahay na hindi kalayuan dun sa funeral parlor kung saan nakaburol ang kanyang asawa. Tahimik siyang umiiyak sa lumang bakuran. Pagkatapos, Mama Mia, nakita ko siyang may hawak na tila lumang larawan nilang pamilya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tao po, ma'am? Nagulat siya. May maitutulong po ba ako? Sino po sila? Wala po. Nabalitaan ko lang po yung nangyari sa asawa ninyo. Wala na. Wala na akong mahihiling pa. Ano po kasi, ma'am? Yung asawa niyo po, naging guru po ng kapatid ko noon. Kaya po, medyo malapit ako sa kanya eh. Ah, ganun ba? Ano bang pangalan mo, iho? Hindi ka na ikukwento ng asawa ko sa akin eh. Ah, Jason po.
Jason po pangalan ko. Mama Mia, ilang sandali pa ay nagpaalam na yung babae at pumasok na sa bahay nila. Napagdesisyonan kong bumalik muna sa apartment ni Rex. Pero pagbalik ko doon ay wala na si Rex. Magulo ang buong kwarto. Nakakalat ang mga gamit. May napansin pa ako na tila may iilang tulo ng dugo sa sahig. At may isang cellphone na naiwan. Hindi yun kay Rex, Mama Mia. Nang buksan ko yun, may isang bagong mensahe. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, pumunta ka sa mag-isa sa lumang pabrika sa Sabado, 10:00 ng gabi. Dalhin mo yung folder. Hanapin mo yung folder. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung anong folder. Hindi ko alam kung anong tinutukoy nila pero malinaw ang isang bagay. Akala nila na sa akin yung kanilang hinahanap. At kung hindi ko yun maibibigay, hindi lang ako ang nanganganib kundi maging si Mama. Umupo ako sa gilid ng nakabaliktad na kama. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa isang desisyong alam kong babago ng lahat. At sa unang pagkakataon mula nung nangyari ang pamamaril, hindi na ako tumakbo, Mama Mia. Ako na mismo ang haharap sa taong sumira sa buhay ko. Kahit ang kapalit pa nito ay sarili kong buhay. Ayos lang yun. Wala na rin namang halaga ang buhay ko kung tutuusin. Wala nang direksyon ng buhay ko, kaya ano pa bang mawawala sa akin? Hindi ako dumiretso sa lumang pabrika. Kung pupunta akong walang kaalam-alam, para ko na ring inilagay ang ulo ko sa bingit ng kamatayan. Kailangan ko munang malaman kung ano ang folder na hinahanap nila. At higit sa lahat, kailangan ko ring malaman kung nasaan ang kaibigan kong si Rex. Kinabukasan, naglakas loob akong puntahan ang eskwelahan na pinagtuturuan nung taong nabaril ko. Sarado ang silid-aralan niya. May puting laso pa sa pintuan bilang paggalang sa kanyang pagpanaw. Tahimik ang buong pasilyo. Habang nakatayo ako roon, may isang matandang janitor ang lumapit sa akin. May kailangan ka ba, iho? Kilala niyo po ba si Sir Ernesto? Ngumiti siya, Mama Mia, pero bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Mahigit 15 taon na kaming magkasama rito sa eskwelahan na to. Tahimik na tao lang yun, pero matapang. Maraming beses na rin siyang nasangkot sa mga iba't ibang away. Hindi dahil basagulero siya, kundi dahil importante sa kanya yung kanyang mga estudyante. Alam mo kasi, lahat ata ng mga delinkwente sa eskwelahan na to nakalagay sa silid-aralan ni Sir Ernesto. Tapos, siya ang taga-disiplina. Siya din ang prefect of discipline namin. Alam mo, stricto yun. Lalo na kapag yung estudyante bulakbol. Pero maraming estudyante ang nabago dahil sa kanya. Nung huli nga, bago yung aksidente niya, ang sabi, may mga estudyante daw siyang pinuntahan dun sa kabilang bayan. Kasi involved daw sa mga gang o kung ano pa mang mga illegal na aktibidad. Tingin ko nga, may kinalaman dun ang kanyang kamatayan. Po? Oo. Kasi alam mo, iho, sa panahon ngayon, talamak ang mga illegal na gawain kahit sa mga estudyante. Kaya yang si Sir Ernesto, nung nag-usap kami, lagi niyang sinasabi na sisikapin daw niya na marami ang matulungan niyang maituwid ang landas. Kaya nga, nangingialam yan kahit na hindi nasakop ng klase niya. Yung mga bulakbol sa kabila, pinakikialaman din niya. Sinusubukang disiplinahin, sinusubukang kausapin. Sabi pa niya,
Para lang daw yun sa kinabukasan ng mga bata. Mama Mia, unti-unting nabuo ang larawan sa isip ko. Hindi simpleng guro lang si Ernesto. Isa siyang taong lumalaban para sa kapakanan ng kabataan. At posibleng yun ang dahilan kung bakit gusto siyang patahimikin. Habang papalabas ako ng paaralan ay may babaeng tumawag sa akin. Isa rin siyang guro. Marahil nasa 50 taong gulang na. Iho, hindi ba ikaw yung lalaking nakita ko sa burol nung nakaraang araw? Opo. Hindi ko alam na may nakapansin pala sa akin. Kaibigan po ako ni Sir Ernesto. Alam kong hindi siya kumbinsido sa sagot ko, Mama Mia, pero hindi na siya nagtanong pa. May iniabot siya sa aking maliit na sobre. Eto sana ang ipapadala ko sa mga pulis. Pero natatakot ako eh. Natatakot po? 2 gabi na akong may napapansing sasakyan na nakaparada lagi dun sa burol ni Ernesto. Tapos tingin ko kami mga kaibigan niya. Parang may sumusunod sa amin. May nagmamatsyag. Mama Mia, pagkaalis ko sa school na yon ay agad kong tinignan kung ano yung laman ng iniabot niya sa akin. Isang maliit na papel na may mga buong pangalan at may mga alias-alias. Hindi ko alam kung sino-sino ang mga yon. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Hindi ko sinagot. Makalipas lang ang ilang minuto ay may nag-text. May hawak ka na ba? Huwag mong subukang maging bayani ha. Mabilis kong pinatay ang cellphone ko. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pero sigurado akong mas malapit sila sa akin kaysa sa iniisip ko. Habang nag-iempake ako ng aking mga gamit, Mama Mia, ay may kumatok sa pintuan. 3 mahinang katok. Hindi ako sumagot. Maya-maya pa ay pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Si Rex. Agad kong binuksan ang pinto at halos hindi ko na siya nakilala. Punong-puno ng pasa ang mukha niya. May tahi ang noo at hirap siyang tumayo. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Hinila niya agad ako papasok muli sa apartment ko. Sarado mo yan pinto, bilis. Pagkasara ko ay bumagsak siya sa sahig. Hiniuli nila ako. Sino? Yung mga taong pinagtatrabahuan ko. Akala nila may alam ako tungkol sa mas malaki nilang organisasyon. Akala nila na yung alam ko binenta ko. Sinasabi kong wala akong alam pero hindi sila naniniwala sa akin. Bakit kanila pinakawalan? Hindi. Hinayaan nila akong tumakas. Bakit? Tanong ko. Dahil gusto nilang sundan ako. Parang may nagyelong tubig na ibinuhos agad sa likod ko, Mama Mia. Ibig sabihin, alam na nilang nandito ako sa apartment ko. Hindi pa man kami nakakapag-isip ng susunod naming hakbang, may malakas na tunog ng preno sa labas. Sunod-sunod. 1, 2, mga 3 sasakyan. Sumilip si Rex sa bintana at namutla siya. Umalis na tayo. Hindi pa man kami nakakakilos ay may sumigaw na mula sa labas. Leo! Leo, lumabas ka na dyan. Di ka naman namin sasaktan kung lalabas ka eh. Tahimik kaming nagkatinginan ni Rex. Pero pareho naming alam, kasunod ng pangakong yun ay kamatayan. May isa pang sigaw. Alam naming nasa loob ka. 3 lang bibilangin namin. 1. Mabilis kong kinuha yung papel na iniabot sa akin nung guro, Mama Mia, at isinilod ko yun sa medyas ko. 2. Tinulungan kong makatayo si Rex.
May maliit na pintuan sa likod ng apartment. Kung hindi sila sanay sa apartment na yun, ay hindi pa nila alam ang tungkol sa pintong yun. 3! Kasabay ng malakas na pagsipa sa pangunahing pinto. Halos magkandalasog-lasog ang kahoy na pintuan. Kasabay ng mga yabag ng maraming tao. Hindi na kami lumingon pa ni Rex, Mama Mia. Tumakbo kami palabas sa makitid na eskinita. Habang umuulan, habang humahabol ang mga yabag sa likuran namin. At habang tumitibok ang dibdib ko sa isang katotohanang hindi ko na kayang takasan. Hindi ko na nararamdaman ang pagod noon. Tanging tunog ng mga yabag sa likod namin ang laman ng isip ko. Humahabol sila. At alam kong hindi sila mga otoridad. Kung mga pulis ang humahabol, gusto nila akong buhay para maimbestigahan. Pero ang mga taong to, alam kong hindi. Ang gusto nilang gawin sa akin ay patahimikin habang buhay. Sa kanan tayo! Sigaw ni Rex. Lumiko kami sa isang makitid na eskinita. Madulas ang daan dahil sa ulan. Hinahabol namin ang aming mga hininga. Maya-maya pa ay narinig namin ang sigaw ng isa sa mga lalaki. Huwag niyo silang hayaang makatakas. Kasunod nun, ang mas mabilis na yabag ng mga paa sa likuran namin. 5. Alam kong hindi sila bababa sa 5. At pareho kami ni Rex na walang dala na kahit na anong armas. Pagdating namin sa dulo ng eskinita, may mataas na bakod na humarang sa amin. Wala na tayong dadaanan. Sabi ko. Tutulungan kitang makaakyat, bilis! Nagpatong siya ng 2 kamay at tinapakan ko yon. Mabilis akong nakasampa sa bakod. Paglingon ko, inabot ko ang kamay ko sa kanya. Pero bago ko pa man siya mahawakan ay may sumuntok na sa likod niya. Bumagsak sa lupa si Rex. Takbo na, Leo! Sigaw niya. Pero Rex, takbo na! Eto na ang pambawi ko sa ginawa ko sa'yo. Hindi kita iiwan, Rex. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon simula nung makilala ko siya ay mukhang payapa ang mukha niya. Leo, kung may pagkakataon ka pang itama ang lahat, gawin mo. Kasunod noon ang 3 lalaki na sabay-sabay na sumugod sa kanya. Wala na akong nagawa, tumalon na ako sa kabilang bakod. Habang umiiyak, habang naririnig ko ang mga suntok at ang huling sigaw ni Rex. Hindi ko na siya nakita pang muli, Mama Mia. Mahigit 1 oras akong nagpalipat-lipat ng lugar bago ako naglakas loob na lumabas. Dumiretso ako sa bahay. Sa bahay ni Mama. Pagdating ko ay bukas ang gate. Nanlamig ang katawan ko. Mama! Sigaw ko. Walang sumagot. Mabilis akong pumasok. Magulo ang sala, nakatumba ang mga upuan, nabasag yung paborito niyang flower vase, na para bang may naghanap ng kung ano-ano. Mama! Uli kong sigaw. Mula sa kusina ay may mahinang tinig. Leo? Agad ko siyang niyakap nung makita ko siya. Mama! Mahigpit kong niyakap ang mama ko na para akong isang batang takot na takot. Anong nangyari, Leo? Ang sabi ng mga kapitbahay, may mga lalaki daw pumunta dito. Hindi daw nila kilala at hinahanap ka ng mga lalaking yon. Tinatanong daw sila kung nasaan ka. Wala ako dito nung dumating sila dahil nagpunta ako dun sa bahay ng tita mo. Napapikit ako. Dumating nga sila sa bahay. Nalaman na nila kung saan nakatira ang mama ko. Kinabukasan, alam kong hindi na ako maaaring manatili roon. Dinala ko si mama sa bahay ng aking tiyahin sa probinsya. Mama Mia, siya lang ang taong lubos naming pinagkakatiwalaan.
Yung tiyahin ko na kapatid ng nanay ko. Habang nagpapahinga si mama ay tahimik akong nakaupo sa balkonahe. Dahil sa pagod sa biyahe ay nakatulog ang mama ko sa silid. Habang nagmumuni-muni ako sa balkonahe ay biglang lumapit ang tita ko sa akin na may dalang dalawang tasa ng kape. O Leo, magkape ka muna. Salamat po, Tsa. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit bigla kayong napasugod dito? Wala po. Leo, kilala kita. Alam mo bang nag-aalalang nanay mo? Kanina bago siya makatulog, sabi niya sa akin parang may itinatago ka raw. Leo, ano ba talagang nangyayari? Hindi ka namin matutulungan kung hindi ka magsasabi sa amin. Siyang mabuti na po kung wala kayong alam, nang hindi na kayo madamay pa. Alam mo, Diyos ko ka talagang bata ka. Alam mo bang pinagsumikapan masyado ng nanay mo na mapalaki ka ng mabuti? Na huwag kang tumulad sa tatay mo? May alam po ba kayo tungkol sa tatay ko, Chang? Alam kong hindi ako dapat ang nagkukwento sa'yo nito, Leo. Pero, since malaki ka na rin naman, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang tatay mo, hindi nalalayo ang buhay na tinahak sa buhay na tinatahak mo ngayon. Ang nanay mo, isang mabuting guro, huwaran sa lipunan. Kabaliktaran naman niya yung tatay mo. Yung tatay mo, basagulero. Yung tatay mo, tambay. Yung tatay mo, miyembro ng kung ano-anong mga gang. Kaya nga nung naging sila ng nanay mo, galit na galit ang lolo mo sa kanya eh. Ayaw na ayaw ng lolo mo sa tatay mo. Pero alam mo ba, tanga siguro talaga ang pagmamahal. Kasi pinili pa rin ng nanay mo yung tatay mo. Nagsama sila. Kahit na buhay gangster yung tatay mo, tinanggap ng nanay mo. Hanggang sa ipinanganak ka na nga. Pero wala ka pang 3 taon. Namatay ang tatay mo dahil sa engkwentro sa mga gang na yan. Kaya nga, nagpumilit talaga ang nanay mo na palakihin ka ng maayos eh. Kaya nga, todo kayod siya. Kahit na kulang naman talaga ang kinikita niya bilang daycare teacher. Pero pinili niya na itaguyod kang mag-isa. Sabi pa niya sa akin noon, pinangako daw niya sa sarili niya na aalagaan ka niya. Na hinding-hindi matutulad ang kapalaran mo sa naging kapalaran ng tatay mo. Pero anong ginagawa mo ngayon sa buhay mo, Leo? Alam mo bang konsumisyon na ang nanay mo sa'yo? Halos atakihin na yan sa puso eh. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang nagawa mo at bakit kailangan yung tumakas. Hinahabol ka na ba? Ano ba talagang pinagkakaabalahan mo? Bakit parang sa mga post mo sa social media ang dami-dami mong pera? Tiyang, tama po kayo. May ginawa po ako. At hindi ko po alam kung paano ko patatawarin ang sarili ko sa nagawa ko. Pero Tiyang, isa lang po ang sigurado ako. Ayokong madamay ang nanay ko dito. Kaya pwede bang dumito na muna siya? Siyempre hindi ko pababayaan yung nanay mo. Kapatid ko yan eh. Pero sabihin mo sa akin kung anong plano mo. Sabihin mo sa akin kung ano talagang nangyari. Mama Mia, wala na akong ibang pagpipilian pa. Nung nalaman ko kung paano namatay ang tatay ko, nung nalaman ko kung paano pinaglaban ng nanay ko ang tatay ko at kung paano niya ako tinaguyod ng mag-isa, doon ako lalong nasaktan. Doon ako lalong nagsisi sa mga nagawa ko. Inamin ko lahat sa tiyahin ko. Kung paano ako napunta sa grupo ni na Rex. Kung paano ako nagkaroon ng maraming pera. Kung anong pinagkakaabalahan ko sa loob ng 3 taon ko dun sa organisasyon ni Rex. At kung paano ako napunta dun sa gabing yun. Sa gabi kung saan
aksidente kong napisil ang gatilyo ng baril at aksidente kong nakitil ang buhay ng isang inosenteng teacher. Naku, Leo, nakapatay ka ng tao? Hindi mapigilang bulalas ng tiyakin ko. Opo, Chang. At handa na po ako. Handa na po akong aminin ang lahat. Handa na po akong sumuko sa mga pulis para wag lang madamay ang nanay ko. Ayoko madamay si Mama Chang. Ayokong may mangyari sa kanyang masama dahil sa mga katarantaduhang ginagawa ko. Nakiusap, Chang. Wag mo na munang sabihin kay Mama kung saan ako pupunta ngayon. Sigurado ako mababalitaan din niyo sa mga susunod na araw ang tungkol sa pagkakakulong ko. Tsaka na lang kayo pumunta doon kapag nasa kulungan na ako para siguradong ligtas si Mama. Umiiyak ang tiyahin ko, Mama Mia, habang nag-iinom kami ng kape. Pagkatapos naming magkape, kahit na unti-unti nang bumubuhos ang ulan, ay tumayo na ako. Hinayos ko na ang sarili ko. Nilagay ko sa isang secure na plastic bag yung papel na nakuha ko dun sa kasamahang guro ni Sir Ernesto. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ako sa tiyahin ko. Pinuntahan ko ang mama ko sa silid kung saan siya natutulog at hinalikan ko muna siya sa noo bago ako tuluyang umalis. Bumiyahe ako pabalik sa lugar namin. Pabalik sa lugar kung saan nangyari ang trahedyang yun. Mama Mia, habang nasa sasakyan ako, habang nasa bus ako pauwi, kumakalabog talaga ang puso ko. Hindi ko maintindihan. Aaminin ko po, may isang bahagi ng sarili ko na nagsasabing, tumakas ka. Hayaan mo na silang lahat na maging makasarili ka. Pero alam kong kahit na makatakas man ako, hinding-hindi na matatahimik ang konsensya ko. Kaya buong tapang at buong lakas ng loob akong nagpunta sa pinakamalapit na presinto. Doon ko isinuko ang sarili ko, Mama Mia. May mga taong naniniwalang ang hustisya ay tungkol lamang sa pagkakakulong ng may sala. Pero habang nakaupo ako doon sa presintong yun, Mama Mia, kasama ang investigador doon sa kasong yun, isa lang ang naging malinaw sa akin. May mga kasalanang kahit ilang taong pagkakakulong ang kapalit, hinding-hindi mo pa rin mababayaran iyon. At ang kasalanan ko, alam ko po, kahit hindi ko naman yun sinasadya, alam kong habang buhay ko yung dadalhin. Makalipas ang ilang linggo ay pumunta ang mama ko dun sa presinto kung saan ako nakakulong. Ililipat na kasi ako sa isang mas malaking kulungan, Mama Mia. Nagiyakan kami ni Mama habang nagkausap kaming dalawa. Doon ko'y namin sa kanyang lahat. Doon ako lumuhod at humingi ng tawad. At sinabing kapag nakalaya ako, magbabagong buhay ako. Babawi ako sa lahat ng mga ginawa kong katarantaduhan sa kanya. Mama Mia, nung nililitis na ang kaso ko, nag-plead guilty agad ako. Pero bago ko pa ginawa yun ay binigay ko muna yung mga pangalan dun sa investigador. At ayon kay Mama, yung mga pangalan daw na yun ay mga pangalan daw ng estudyante. Yung iba, estudyante ni Sir Ernesto. Yung iba naman sa kabilang school. Mga estudyanteng sangkot sa mga malalaking gang. Yung gang na akala nila away-away lang pero may mga illegal palang ginagawa. Hindi ko na po isasalaysay dito ang tungkol sa bagay na yon. Nung nililitis ako, humiling ako sa korte. Hindi ko hiniling na pababain ang magiging sentensya ko. Ang hiniling ko lang ay makausap ang pamilya ni Ernesto. Nung una ay tumanggi ang kanyang asawa.
Naiintindihan ko naman. Kung ako ang nasa kalagayan nila, baka hindi ko rin gugustuhing makita ang taong pumatay sa aming padre de pamilya. Ngunit makalipas lang ang ilang araw ay pumayag sila. Sa isang maliit na silid, nandun ang asawa ni Ernesto at ang anak niyang si Ella. Mas matangkad na ang bata kaysa nung una ko siyang makita dun sa kalsada kung saan naganap yung krimen. Tahimik lang silang nakaupo. Ako ang unang nagsalita. Hindi ko napigilan ang pagluha ko. Alam ko pong wala akong karapatang humingi ng tawad. At alam kong hindi sapat ang salitang patawarin mo ko. Tama ka. Mahina ngunit matigas na sagot ng asawa niya. Hindi sapat ang lahat ng yan. Dagdag pa niya. Alam ko po. Tahimik na tumutulo ang mga luha ko. Araw-araw ko pong hinihiling na sana ako na lang yung namatay. Biglang nagsalita ang anak niyang si Ella. Bakit mo ginawa yun? Yun ang tanong, Mama Mia, na ilang ulit at ilang buwan ring paulit-ulit na tinatanong ko sa sarili ko. Siguro dahil bobo ako. Madali akong nalinlang. Kahit wala akong nakita, kala ko bubunot siya ng baril at susugurin niya ako. At dahil dun gumawa ako ng desisyong habang buhay kong pagsisisihan. Lumapit sa akin yung anak, Mama Mia. Hindi siya galit. Hindi galit ang mukha niya. Pero nakita ko ang sakit na nararamdaman niya. Alam mo, hindi nababalik ang papa ko dahil sa'yo. Pero sabi ng mama ko, hindi rin naman babalik ang papa ko kahit magalit pa ako ng husto eh. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga mature na salita mula sa isang batang katulad niya. Tumahimik ang buong silid. Pagkatapos ay may ginawa siyang hindi ko inaasahan. Hindi man kita kayang ma-forgive dahil sa ginawa mo sa papa ko. Pero sana magkaroon ka ng second chance. Kasi sabi ng mama ko, bata ka pa eh. Pwede ka pang magkaroon ng mas magandang bukas. Sana magbago ka sa loob ng kulungan. Pagkatapos noon ay nauna na siyang lumabas. Ang asawa naman ni Ernesto, Mama Mia, ay walang salita kundi tinitigan niya lang ako. Ilang sandali pa ay tumayo siya. Pagkatapos ay tumalikod. Naiwan ako na iyak ng iyak. Lumipas ang 8 buwan, nahaharap ako sa korte. Hindi ko itinanggi ang ginawa ko. Inamin ko ang lahat. Pati na rin ang naging papel ko dun sa sindikatong kinabibilangan ni Rex. Pati ang pagkakamali ko, Mama Mia. At ang pakikipagtulungan ko sa mga pulis. Hinatulan nila ako ng pagkakabilanggo. Hinanggap ko yun. Kahit sabi ng abogado na pwede akong umapila para mas mapababa ang sentensya ko dahil ako naman ang kusang sumuko at umamin. Hindi ko na ginawa. Dahil alam kong kulang na kulang pa ang pagkakakulong ko para pagbayaran ang lahat ng ginawa ko. Sa loob ng bilangguan, unti-unting nagbago ang buhay ko. Hindi dahil mabuti na agad ang lahat sa paligid ko, kundi dahil pinili kong wag nang sayangin ang natitira kong panahon. Mama Mia, sa loob ay nagturo ako ng pagbabasa at pagsusulat ng mga kapwa ko bilanggo na hindi nakapag-aral. Tuwing may bagong pumapasok na kabataang naligaw ng landas, kinakausap ko sila. Ikinukwento ko ang nangyari sa akin. Hindi para kaawaan nila ako, kundi para wag na nilang ulitin ang parehong pagkakamali.
Makalipas ang ilang taon, isang araw ng pagdalaw, dumating si Mama. Matanda na siya, mas mabagal ng maglakad pero nakangiti pa rin. Kasama niya ang pamilya nung lalaking kinitlan ko ng buhay, Mama Mia. Kaya laking gulat ko talaga sa nangyari. May dala siyang maliit na paso. Anong halaman yan? Tanong ko. Ngumiti si Ella. Sampagita. Eto raw kasi ang paborito mong bulaklak. Natahimik ako, Mama Mia. Wala pang bulaklak yun. Halaman pa lang. Kaya hindi ko talaga nalaman na sampagita pala yun. Alam mo, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa papa ko. Hindi rin kita lubusang mapapatawad. Naiintindihan ko. Pero ayokong mabuhay na puno ng galit. Gaya ni Mama, hindi na raw siya galit sa'yo. Unti-unti silang ngumiti. Yung asawa ng teacher, yung anak niya at si Mama. Alam mo anak, naging mabuti sila sa akin kahit nagkasala ka sa kanila. Ngayon, isa sila sa mga taong umaalalay sa akin. Lumipat sila malapit dun sa bahay natin. Binenta nila yung dati nilang bahay. Mama Mia, hindi ko talaga lubos maunawan kung paano nangyari ang lahat ng yun. Kung bakit may mga taong ganun na lang kabuti. Mga taong kahit nagawan mo ng kasalanan ay nagagawa ka pa rin. Nagawan ng kabutihan. Gaya ng ginagawa nila. Kahit ako, ang dahilan kung bakit nawalan sila ng padre de pamilya, sila pa rin ang kusang tumutulong sa mama ko na ngayon ay matanda na. Mama Mia, higit 10 taon na po ang lumipas. Isinulat ko ang kwentong ito mula sa maliit na silid sa loob ng bilangguan. Hindi para linisin ang pangalan ko, dahil alam kong mananatili akong taong nakapatay. Isinusulat ko ito para sa mga taong isang maling desisyon na lang ang layo mula sa pagkawasak ng kanilang buong buhay. Kung may natutunan man ako, eto yun. Hindi ka naman agad nagiging masamang tao sa isang pagkakamali. Pero kapag pinili mong takasan ang katotohanan, dun nagsisimulang mamatay ang natitira mong pagkatao. Mama Mia, isa lamang akong lalaking minsang naniwala na wala nang saysay ang buhay niya. Isang lalaking pumatay sa taong wala namang kalaban-laban at wala namang ginagawang masama sa kanya. Pero isang lalaki ring natutong tanggapin na ang tunay na pagtubos ay hindi ang pagtakas sa kaparusahan, kundi ang pagharap dito. Dahil sa huli, hindi pala totoo na may taong hindi dapat mabuhay. May mga taong naliligaw, oo. May mga taong nagkakamali. May mga taong ginagamit ng kasamaan. Pero hanggat may natitira pang pagkakataong magsabi ng totoo, umako ng pananagutan at gumawa ng mabuti sa abot ng makakaya, may dahilan para mabuhay pa rin. Mama Mia, hindi ko alam kung makakalabas ba ako sa bilangguang ito pagkatapos ng 3 taon. Kasi 3 taon na lang ang hihintayin ko para makalabas dito. Pero hindi pa rin ako sigurado sa mga susunod na mangyayari. Isa lang ang sigurado ako. Kapag nangyari yun, kapag talagang nakalabas ako, gagawin ko ang lahat para gumawa ng marami pang kabutihan sa kapwa ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Leo. Alam mo, grabe tong kwento ni Leo, sa totoo lang. Nung una tong sabihin sa akin na, oy, may kwentong pinadala na ganito, parang nahihirapan akong basahin. Hindi dahil sa mahirap siyang intindihin, kundi dahil di ko alam kung talagang totoong nangyari. Pero naisip ko, iba-iba naman tayo ng karanasan sa mundong ito. Iba-iba yung tingin natin ay bayolente kaysa hindi bayolente.
Sa iba na lumaki talaga sa isang peaceful na community, sa isang peaceful na pamilya, isang suntok lang, bayolente na yun eh. Pero sa iba na lumaki sa araw-araw na sigawan, araw-araw na bangayan, araw-araw na pakikipagbasag ulo, hindi kailanman tinuturing na bayolente ang pagsipa o pagsuntok sa ibang tao, kundi yung talagang nadedo na. Kaya naisip ko, sige, isi-share ko to dahil alam ko na iba-iba naman tayo ng realidad sa buhay. So, ito yung realidad ng taong nagsulat nito, kaya narapat lang na i-share ko, 'di ba? Pinaghirapan niya 'to eh. Pinaghirapan niyang isulat. Kaya eto po. Naku, maraming salamat kung umabot ka sa puntong ito ng ating kwento. Paki-like at share mo naman ang kwento na to, please. At syempre, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi ka pa po subscriber ng channel natin, Gora na, subscribe mo na. At huwag mo rin kakalimutan na magpadala ng sarili mong kwento kung meron ka man. Alam ko meron. May kanya-kanya tayong kwento sa buhay eh. Kung anong kwento ng buhay mo, please ipadala mo yan sa amin. Ayan lang po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Charot. Hello muna ako sa ating mga subscribers na mga members at the same time. Maraming salamat kay Freaky. Thank you very much sa'yo. Hello din ako kay Mila Raduban, kay Gail Easy. Thank you very much. Hello din kay Maureen Tugab, kay Gimaras Girl. Maraming salamat. Kay Maria Elena Abes, Mac Dax, Benson Boyser, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Giana Shane, ano Maria? Ay rin kay Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Ernesto Boys. Hello din kay Rosel Macdolor at kay Pepe Makaranas. Maraming salamat. Syempre sa ating ding mga subscribers na laging nandito sa atin para manood at makinig. Nako, hi ako kay Naomi Christine Madoro na 5 months na raw nating tagapakinig. Hello Naomi, maraming salamat. Hi din kay Christina Season, kay Raisa Sulaiman, Cha Pasensya, Marge Gold. Hello din kay Ernesto Lapas na lagi ding nagko-comment sa atin. Maraming thank you. Roslyn Caraballo, maraming salamat. Glizabel Bar, Grace Sarmiento, Samaniego. Grace Sarmiento, Alcura Ukit, Ramona Gonzalez, Elsica Lopez, Christina, maraming salamat sa pakikinig at syempre sa lahat ng ating mga tagapakinig na hindi natin nabati. Sa susunod po nating kwento, baka kayo na po ang babatiin natin. Ang gawin nyo lang ay comment ng comment at syempre huwag kalimutan na manood at sumuporta araw-araw. Grabe, napaka-thankful, grateful ko po sa inyo mga support na hindi talaga nawawala. Araw-araw nakikita ko talaga at nararamdaman ko. Kaya thank you so much from the bottom of my heart. I love you. Mwah, mwah, mwah. Ingat po kayo palagi. Hanggang dito na lang muna tayo for today's video. Bye-bye!